Hello guys, this is Nins. Welcome sa aking walang kwentang channel. So, dito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, bago natin simulan yung ating part 2 ng ating AGL preview, ay shoutout muna sa mga kasama natin na sina Zaid Kim, no? Shoutout sa'yo, sa new server daw siya, 780. So, shoutout sa'yo boss, thank you sa pagsuporta sa atin. At si Saitamax Hero. So sabi niya dito, kung sweep mode ba, tapos kalaban mo range, useless ba yung Thunder Knockback skill at gumagamit na lang ng Pyroblast? Yes, that is correct bro. Kapag ka Swiftness Wizard ka, tapos ang kalaban mo Magic Gladiator at saka Magic Gladiator na energy at saka yung Wizard. Okay, so yan. Tsaka yung yung Shami. Kapag yan ang mga kalaban mo guys, ang dapat skill mo dyan ay Pyroblast. Okay, lalo pag sweep ka na wizard. Okay? Pero walang problema yan kung ang character mo ay energy wizard, kayang-kayang talunin ng wizard yan, yung mga yan. Pero kapag ka ikaw ay swiftness, medyo hirap tayo dyan. So, yung swift na yan, especially yun ng thunder na skill natin, ay pangontra lang yan sa mga melee. Kapag range yung kalaban mo, tapos mataas yung damage din, yung nagmamassive yung kanya, or pumuputok yung kanyang mga skills, no? Ganyan. So, lugi-lugi tayo doon. Kaya gumagamit ako dati ng Pyroblast. Kaya, kung mapapansin nyo, level 6 yung akin Pyroblast, tapos yung aking Thunder ay level 7 ata or level 6. Okay? So, mas maganda pa rin na equal yung mga skills na yon. So, sana nasagot natin yung tanong mo dito, Boss Saitama. So, dito na tayo sa ating main event or main topic na part 2 ng ating AGL. No, so dito naman guys, point of view ko lang ito ha, hindi ko sinasabing gayahin nyo or ito yung pinakamaganda. Okay, pero para sa akin, yung POV ko dito at yung build ko para sa akin sa mga base sa experience ko sa paglalaro ng MU, based din sa mga observation ko sa mga nakakalaban ko, ang best na Fluorite para sa AGL ay mix. Pwedeng ice, wind, at saka fire, wind. Okay? So, ano ba maganda doon? Ano bang magandang ilan ang wind, ilan ang ice na gagamitin natin para mapalakas natin itong character na AGL. Okay, kung ikaw ay spender, okay, pag spender ka, whaler ka, or kahit papano medyo hindi nalalayo yung rank mo sa iba, ang magandang build dyan ay ice at tsaka wind. Yung ice, kuhain nyo lang dito yung 20% chance na mag-activate yung skill nyo, yung bonus damage, at saka yung 38 attack bonus. Kasi yung the rest na Fluorites na yan ay ilalaan nyo, ay allotted yan para sa wind Fluorites. Okay? Kaya ako pinapakuha yan yung ice Fluorites na yan sa 38 attack damage na yan, kasi nga when attack, meaning to say kapag ina-atake tayo kasama yung miss, okay, kasama yung mga hindi tumatama sa atin dahil mataas ang defense success rate natin, doon nag-activate yung additional 38% attack bonus natin kapag ka ina-atake tayo. Okay? So dahil diyan, kailangan yung maging matigas. 'Di ba? Hindi kailangan hawakan ng babae para tumigas, kung hindi dahil sa wind Fluorites kung bakit titigas yung karakter natin. Okay? So hanggang sa makuha nyo to, ma-unlock nyo yung hanggang sa level 4 nya, yung parang 1, 2, 3, 4. Yan, 6.81 o 6.51% na PVP reduction, yan yung kukuhain natin. So, 7 slot yan para ma-unlock natin yung ating wind Fluorite option. Okay? So, yung next naman natin ay yung fire Fluorites. Okay? Yung fire Fluorites naman kasi ay additional yan. Same pa rin na, basta 7 slot yung wind Fluorites natin. Yung fire Fluorites naman, ang dagdag sa atin ay yung 30% chance, no, na meron 523 bonus damage, no, extra damage. Okay, kasama diyan yung combo damage, yung damage sa bonus XP, sa bonus damage sa ating wing, lahat na may damage kasama dito sa additional damage natin. So nasa sa inyo kung ano ba maganda, pero para sa akin,
okay yung ice fluorite kasi medyo magastos nga, medyo mahal. Yan, yung wind natin, meron niyang bonus damage. So kasama yan sa madadagdagan sa additional damage natin kapag tayo naman ay umaatake. Okay, dahil Agi, elf ka, mabilis ang attack speed mo, the more na mabilis ang attack speed, the more na mas nag-trigger yung fire fluorides. Okay, pero syempre, dahil nga kailangan mo pa rin maging matigas, para sa akin na kailangan mo pa rin ng wind fluoride. Pero yung iba ang ginagawa, lahat yan ay ice fluoride or ice or fire fluorides. Walang problema dun, guys. Pero ang problema kasi doon, kahit na sobrang lakas ang damage mo, ang problema, napakalambot mo naman. Okay? Kung makikita nyo dito sa class talent natin, guys, meron dyan, nakasulat dyan na damage sa Wizard, damage sa Blade Knight, no? So, yan ay tumataas based doon sa damage or nag-a-add yung fire fluorides natin na bonus damage dito sa mga general skills natin. Okay? Yan yung, yan yung interpretation ko. Okay? Lahat ng damage sa inyo, yan ang additional. Kasama yung combo damage na yan. Okay? Dahil sa fire fluorides. Hindi yung tataas yung attack damage nyo dun ha. Kasi sa ice fluoride yon yung attack damage. When attack naman yung madadagdag sa atin. Pero sa yung mismong attack, pero sa fire fluoride, sa madadagdag sa atin, yung mga damages doon sa lahat ng ating mga options. Okay? So, bakit ba natin pinagko-combine yung ice at saka wind or yung fire at saka wind? Kasi nga sa ice fluoride, kaya kailangan ng wind fluoride dahil nga kailangan yung tumagal sa laban. The more na mas matigas kayo, kaya makikita nyo yung character ko, guys. Fire fluoride siya, tapos may mga wind. 7 slot yan na wind. Kasi kailangan kong maging matigas yung character. Ang lakas ng damage ko, kung sakali malakas yung damage. Ang problema naman, nabilis akong mapatay. Useless din kahit gaano kalakas yung damage mo. Kasi kung papasok lahat ng damage sa'yo, hindi nagmi-miss, mahina ang defense mo, baliwala naman yung lakas ng damage mo, 'di ba? Hindi ka tatagal sa laban. Kailangan nakikipagbakbakan ka, kailangan may kunat ka, meron ka rin damage. Kailangan balance 'yan, guys. Para sa akin, napaka-effective nitong 7 slot na win dahil nagagamit ko siya both PvP at saka sa bot, no, pagbobot ko at saka sa aking pagpa-farm. Okay? Kung mapapansin niyo dito yung mga whaler, walang problema kapag whaler kayo eh. Yung marami kayong nagagastos, nakukuha nyo yung mga accessories, nakakuha kayo ng mga magagandang option doon sa gamit sa Archangel or doon sa ibang mga set, no? Walang problema doon kung lahat yan, puro damage yan. Kasi nga makunat na yung karakter nyo dahil nakukuha ng mga ibang option doon sa defense nyo. Okay? Tumataas rin yung defense nyo. Pero, syempre kung hindi kayo whaler, tulad ko, free-to-play lang tayo, kailangan ko kumuha ng defense doon sa mga fluorides. Kaya hindi ko pwedeng isacrifice yung defense ko, napunta ko lahat sa damage, kasi nga, hindi tayo tatagal sa laban. Kasi wala ko ibang pagkukuhanan eh. Hindi ako makakabili ng mga top up na yan, 'di ba? Kasi kailangan yan eh. Kaya gumagamit tayo ng ibang paraan. Itong paraan na ito, guys, itong way of farming na ito ay para sa mga semi free to play player lang. Okay, yung mga 55 na nagta-top up dyan or yung mga nagna 99, ito para sa akin ang magandang build. Okay? Pwede nyo gawin ito sa mga bago nyong karakter, no? Kasi kung ako lang dati, ito yung gagawin ko. Mag-focus kayo sa fluorides nyo. So, kayo ba, guys? Ano ba ang magandang fluorides para sa mga Agi elf? Kasi marami dito mga build, 'di ba? Marami ring gustong mag-try, pero para sa akin, may nakalaban akong ganun ang build, no? Hindi ko na napapangalanan kung sino. Durug na durug talaga yung karakter ko. Hindi ko siya halos mabawasan. Hindi siya whaler, guys. Hindi siya whaler. Halos pares lang kami na free to play. Sige, sabihin ko na si Enance. Yan, kasama ko yan sa guild, no? Si Enance, sa server, napakalakas niyan kahit na free to play lang din siya. Okay, yan yung character niya, guys. Okay, hindi ko na mapakita. Sa susunod na lang kung gusto niyo tignan, no? Kung gusto niyo siyang i-feature, no, sa ating YouTube channel. So, maraming salamat. Kung umabot ka pala dito sa dulo ng ating video, please consider like and subscribe sa ating walang kwentang channel. And have a good day. Bye-bye!